Maniniwala ho kayo dito, dating Pangulong Duterte, mga bossing, ayaw maging presidente si VP Sara? Ayan ho, ang katanungan natin. Totoo na naman ba ito o drama na naman ni Duterte? Mga boss, tingnan nyo po ito, mga kababayan. Oh. Pulso ng bayan. Sabi ni Duterte, kung ang anak kong vice-presidente o vice president maging president, would you think that this country would be better than what we have now? It's not a guarantee. Totoo po, lalo na ngayon. Doon sa mga nakikita natin, mga kababayan. Kung ano yung galawan ng vice-presidente. Kung yung Department of Education, mga bossing, no? Isang departamento na lang po, mga kababayan, hindi pa nagawan ng maayos na trabaho. Ano pa ho kaya, mga kababayan, ang buong Pilipinas? Ano ang masasabi nyo doon? No? Oh. Kung yun pa lang ha, isang departamento pa lang po, mga kababayan, hindi nagawan ng maayos na trabaho ng vice-presidente. Nako, balita ko nga, di ba, sabi, yung papalit sa kanya na Department of Education Secretary, ipapacheck lahat kung paano, no, ginamit ng ating vice-presidente yung kanyang pondo doon sa Department of Education. Tuloy natin. It's not a guaranteed na magiging maganda ang Pilipinas kung si Inday Sara Duterte ang hahawak. They worry, kung merong mga kagaya ninyo, malamang sa alamang, eto, tingnan nyo, napakaganda ng ginagawa ng ating Pangulo. Napakaganda po ng ginagawa ng gobyerno. Pero sila ho, mga kababayan, kontra ho lang ng kontra. No? Tsaka walang maniniwala ho dito na ayaw nilang maging presidente, si VP Sara. Imposible yun. Panay kayo dakdak dyan na pagpapababa sa ating Pangulo. Panay kayo paninira sa ating Pangulo, tapos sasabihin ninyo, ayaw nyong maging presidente. Simple lang naman ho ang logic doon, mga kababayan. No, kaya gusto nilang mapababa ang ating Pangulo dahil ang papalit yung Vice Pangulo. Oh. Nasa lahat po sa dami ng kinakaharap nila, mga kababayan, na problema dahil po doon sa kung paano nila pinatakbo ang bansa natin, mga kababayan. Oh. Kaya ang ninanais ho nila is mapababa ang Pangulo para, stop na yan. I-stop ang West Philippine Sea na pag-uusap. I-stop yung mga EJK na pag-uusap. No. I-stop yung mga pogo na pag-uusap. Syempre, sila na ho ang power. Power! Ano? Umaarte na naman ang dating Pangulo. Would you think that this country would be better than what we have now? Question mark. It's not a guaranteed. So, kumbaga, meron pang, ano ba to? Parang, ang pagkakaintindi ko ho, meron pang pang-uuto sa ating presidente. Hindi mo talaga malaman kung ano talaga stand ditong tao na to, no? They worry about Inday? Question mark. Inday, wag kang pumasok dyan sa presidency. Kala ata ng dating Pangulo, effective pa yung ginawa nila nung 2016 ho. Tatakbo ako, hindi ako tatakbo. Tatakbo ako, hindi ako tatakbo. Si Pantaleon Alvarez, tatakbong presidente. Magsasubstitute. Yun. Ending, ganun. Yung mga panlito-lito na ho yan, mga kababayan, linilito yung mga kalaban, linilito yung taong bayan. Effective yan isang beses noong 2016. Pero ho ngayon, mga kababayan, allows na. Wala na ho yung magic na yan. Hindi na ho ubra yung magic na yan, mga kababayan. Nada, zero. Ang nauuto na lang ho niyan, mga boss, sino ho? Yung mga bantot supporter. Yung mga
Bantot vloggers. Oh, yun na lang ho ang mga nauuto niyang mga yan, mga kababayan. Kung nakikinig si Inday, Inday, kung nakikinig ka daw po, Madam VP, iwasan mo yung presidency. Ibigay mo sa mga ambisyoso. May ganun pa ho, mga kababayan. Kami, wag kayong mag-alala, dating Pangulong Duterte. No? Since na nakita na namin yan, since na nakita na din namin yung galawan ng ating vice-presidente, lalo na ha, kapag kayong tipong merong kailangang itanong sa kanya, merong mga kailangang dapat alamin galing sa kanya. Yung style niya na, mag-iiwan na lang ako ng ano dito, mag-iiwan na lang ako ng mensahe dito. I-post na lang yan sa Facebook page para kung sakali, no, may mga karagdagan silang katanungan at hindi ko kayang sagutin. Hindi nila ako matatanong. Ba? Yung mga ganong style ng vice-presidente, alam ho natin mga kababayan na hindi talaga siya pwede yung mga pambiglaan na mga ganun. Mga pambiglaang mga katanungan ho. So kung sakali, may mga emergency at kung ano-ano pa at kailangan biglaan ang maging desisyon ng presidente, mukhang hindi kaya ng ating vice yun. Kaya po, kami ho, dating Pangulo, nakikinig ho kami sa inyo. No? Wag ho kayong mag-alala. Since ipinanawagan nyo na po kay VP Sara na wag magpresidente, kami na po mismo ang hindi boboto. Kasi kailangan natin nung mas matigas at mas mabilis kumilos na presidente po. Yung style nyo po na yan, basa na po namin yan. No? Pagdating sa dulo niyan, biglang Inday Sara para sa pagka-presidente. Yung isinisigaw nyo, yung pinapakalat nyo, na Baste Duterte ang tatakbong presidente. Ang basa ho namin doon, mga kababayan, para hindi banatan ng banatan si Inday Sara. Para hindi masilip ng masilip si Inday Sara. Si Baste ang sabihin nating tatakbo. Habang si Inday Sara tahimik lang doon sa nasa gilid. Kay Baste ang pukol ng pukol. Di ba mga kababayan, si Baste ang napapansin ng taong bayan kasi ano ba yan? Yan ba ang tatakbong presidente to the max? Tayo lahat na kay Baste Duterte yung paningin natin at yung attention ho natin. Nalilimutan na nating makita yung si VP Sara pala, ganito, mali na naman yung ginawa. Si VP Sara, wala na namang komento sa ganito, sa ganyan. Di ba? Yung mga style hong ganyan, nako, lumang-luma na ho at maning-mani na ho sa mga mamamayang Pilipino yan.